Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibini para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, for today's video, yan. So, i-share natin ano-ano ba yung mga school forms na dapat nating i-prepare for the whole year. Yan. So, kung ikaw ay bagong teacher at na-assign ka sa public school as advisor, yan. So, kung ikaw ay maswerte at napili ngayon na maging advisor for this school year. So, para sa inyo tong video na to. So, alam ko naman na yung iba sa inyo, wala pang idea. Ano ba yung mga paperworks na kadalasan ginagawa ng mga advisor, no? Sana makatulong itong video ito sa inyo kung saan i-discuss natin isa-isa. Ano ba yung mga need nating i-prepare na mga school forms, no? And ano-ano ba itong mga school forms na to? Paano ba to ginagawa? Yan, paano ba to pine-prepare? So, itong maiksing video natin, tatalakayin natin isa-isa ang mga ito. Ayan. Kaya tara, isa-isahin na natin kung ano-ano yung mga school forms na dapat i-ready ng isang advisor. Yan. So, ayan, no, i-discuss na natin itong mga school forms na kakailanganin natin bilang mga advisor sa public school. Okay, so disclaimer lang, no, yung ating i-share na mga forms ay nakabase sa DepEd Order number 58 series of 2017 or yung adoption of new forms for kindergarten, senior high school, alternative learning system, health and nutrition, and permanent records. Okay, so dyan po natin i-base yung explanation natin dun sa mga forms na kakailanganin natin na i-prepare for the whole year bilang mga advisor. So, bakit ba tayo nagpe-prepare nito mga school forms na to? Number one, of course, ito kasi yung records ng mga learners natin, no? From elementary hanggang senior high school. Meron din naman yung sa alternative learning system. Pero ang i-discuss lang natin ngayon is yung mga forms na ginagamit from elementary to senior high school. So, bakit ba siya importante? So, itong mga forms kasi na to ay pine-prepare siya from the start to end. Kasi kapag nagkaroon ng mga division reading, yan, kung may mga correction sa mga names, correction sa mga grades, sa cards, yan, so sa lahat ng information ng mga learners. So, kailangan natin ito i-prepare para na ready lahat kapag tayo ay nagkaroon ng division reading. So, hindi lang naman dahil sa division reading, para hindi rin magka-problema yung mga susunod pang mga advisor no, sa pag-handle nito mga papers and permanent records ng mga learners. Okay. So, simulan na natin, ano-ano ba tong mga forms na inire-ready natin kada taon? Okay, so meron tayo ditong iba't ibang school forms, description, code, and grade level. So, sino ba yung mga gumagamit ito? So, kung ikaw ay isang advisor, ang unang form na pine-prepare natin is yung school form 1 or yung school register. So, meron niyang, ginagamit yan ng mga from elementary to senior high school, no? So, meron itong school form na to. So, ano ba yon? A list of learners who are officially enrolled in attending classes. So, later magpapakita ko ng template para may idea kayo kung ano itsura niya. So, dito nakapaloob yung mga basic information ng ating mga learners, no? Like, for example, yung LRN, yung name, yung age, yung birthday, yung address, yan. Yung mga guardians, yan. So, dyan nakapaloob yun sa school form or school register or yung tatawag nating SF1. So, paano natin ito mananavigate or magagawa? So, meron kasi tayong tinatawag na LIS, okay? So, dun sa LIS, para siyang account, yan. So, bawat school, meron nun. So, paano natin mananavigate yun? So, pwedeng mag-ask tayo sa LIS coordinator or sa registrar kung paano natin yun ma-open na i-enroll mo yung section mo. Okay? So, kung ikaw ay junior high school teacher, automatic, meron ng record sa learner dun sa elementary niya. So, pwedeng yung information na nakapaloob niya dun, kung may i-edit ka sa address, yun na lang yung i-edit mo. Okay. So, let's say na na-enroll mo na yung mga learners mo dun sa LIS. So, yung LIS, i-discuss ko siya ng separate, no? Okay. So, halimbawa, na-enroll mo na yung mga bata dun sa LIS. So, dun sa LIS mismo, makakakuha ka na nung form
1 or yung school form 1 kapag nakompleto mo na yung mga details ng mga learners. So, pwede mo na siyang i-download. So, magiging magiging file. Okay, pag din-download mo siya, sa Excel form siya. So, yun yung school form 1. And then, sa senior high school, yung school form 1 nila, dalawa. Kasi sa senior high, merong first sem, may second sem, no? So, pwedeng sa first sem, yung isang bata, kasama siya. Pero sa second sem na wala na yung pangalan niya. Dahil kasi yon hindi mo na siya in-enroll ng second sem kasi hindi siya nag-enroll. Ganun kasi sa senior high, no? Merong first sem and second sem. Pwedeng first sem, nag-enroll si bata, tapos second sem, nag-stop siya. So, hindi na siya nakasama dun sa school form 1 mo nung in-enroll mo siya. Okay? So, yun yung school form 1 or yung SF1 na tinatawag. So, ginagawa siya, start pa lang, syempre, ng taon, kapag nag-enroll ka na, pwede ka na makabuo nitong school form 1 na to. So, importante rin to, no? Itong school form 1 na to. Kasi ginagamit din natin siya sa reading of forms. Okay, next, school form 2 or learner daily attendance report na ginagawa rin ng advisor. So, a list of learners daily attendance. So, tinatawag natin tong SF2. So, kung kailan yung first month na nag-start yung school year, doon ka magsisimula bilang advisor gumawa ng SF2. So, saan natin makuha yung form? May mga available form naman sa schools nyo for sure. Pwede ka na magtanong-tanong. Or pwede ka naman mag-download through LIS. LIS kasi andun na rin lahat. So, kung gusto mong nakalagay na agad yung pangalan, pero magagawa mo yun kapag nagawa mo na yung school form 1 or nakapag-encode ka na or nakapag-enroll ka na ng mga bata para andun na yung names, andun na rin yung LRN. Pero pwede rin namang mano-mano kung gusto mo, lagay mo yung LRN, yung names, kung may template yung school nyo. So, dito, tuwing kailan to pine-prepare, every month, nagpapasa tayo ng SF2 sa ating mga GLC or kung sino man yung assigned coordinator na nagko-collect nitong mga attendance report. So, sa SF2, doon nakapaloob kung ilang beses umabsent sa learners, yan. So, doon natin siya makikita yung SF2. So, every month, makikita mo kung sino-sino yung mga batang pala absent, yan, present, late, or tardiness. So, doon din nakapaloob sa SF2. So, pine-prepare siya ni advisor. So, aside from SF2, gumawa ka na lang, tips lang, no? Gumawa ka na lang din ng attendance everyday ng mga bata na ipapacheck mo doon sa secretary ng classroom para yun na lang yung i-check mo kapag gagawa ka na ng SF2, para lagay-lagay na lang, no? Hindi agad sa computer mo agad siya idiretso. Pwedeng meron ka mo ng dirty record ng attendance nila. So, that's SF2. So, kung ano yung number of days na binigay ng division office, so yun yung susundin mong number of days dun sa attendance report. Okay. The next one is yung school form 3. Yan. So, ano bang meron dito sa school form 3 na to? Okay. Sorry. Yan, sa school form 3, ito naman yung books issued and returned. So, ano naman ito? A list of books and other reading materials issued to the learners and returned to the issuing authority. So, ito itatawag nating SF3. So, ito naman, dito mo lang ilalagay or i-record kung ilang books yung na-issue mo dun sa mga bata or nabigay mo sa mga bata. Yan. So, school form 3 ang tawag natin. So, unang week ng pasukan, pwede ka magpamigay ng books, then i-record mo kung ano-ano yung mga books na yun dito sa SF3. And then, at the end of the school year, kapag i-collect mo naman siya, yan, so, i-record mo ulit sa school form 3 kung ano-ano yung mga books na na-returned. Yan. So, yun yung gamit ng school form 3. So, ginagawa rin siya ng advisor. So, yung school form 1, 2, 3, ang may duty niyan, advisor. So, dito naman sa school form 4, monthly learner movement and attendance report. So, hindi na si advisor yung gumagawa niyan. So, medyo skip ko na siya, no? So, pwedeng yung coordinator or kung sino man yung assign na gumawa nitong overall attendance report. Yan yung school form 4. Summary number of learners who moved in, out of the school during the month. So, sa SF4, hindi na si advisor yung gumagawa. Yan, kung sino na yung coordinator na naka-assign para dyan. Okay? Next, school form 5. Yan. So, sa elementary, junior high school, and kinder, so meron tayong tinatawag na school form 5 or report on promotion level of proficiency. So, a list of learners' academic performance and result of assessment by the end of the school year.
So, SF5 yung tawag natin from kindergarten to junior high school. So, dito, makikita yung report ng kung ang mga learners pa, end na to ng school year. Kapag na-complete na yung first to fourth quarter grade ng mga bata from kindergarten to junior high school. So, SF5 yung tawag. Kasi dito natin makikita kung promoted or mapopromote ba yung bata or pasado ba siya or hindi, or kung may incomplete ba siya or meron ba siya mga bagsak na subject. So, etong school form 5 yung ating pine-prepare. Sa senior high school, meron tayong tinatawag na school form 5A or yung end of semester and school year learner status. A list of the learner's academic performance and result of assessment by the end of the semester and school year. SF5A yung tawag sa senior high kasi nga meron kaming semester or meron nahahati sa dalawang sem yung sa senior high. SEM 1 and SEM 2. So, gumagawa tayo ng dalawang school form 5A. Okay? So, yung sa una, yung first SEM, then magkasama na yung sa second SEM. SF5A yung tawag natin doon. So, doon din natin nakikita kung promoted ba yung mga learners or yung mga performance ng mga bata, kung ano yung mga subject na nabagsak din nila or incomplete sila. And then, ito namang school form 5B, sa senior high lang din to. List of learners with complete senior high school requirements. So, ito ay para naman sa mga grade 12 learners, no? A list of grade 12 learners who completed senior high school requirements and are candidates for graduation. So, ang nagpe-prepare nito, yung advisor ng mga grade 12 students. Yan. So, yun po yung pinagkakaiba-iba nung tinatawag nating school form 5. Iba yung sa juniors, elementary, and sa kindergarten, and sa senior high. Okay. Then, ito naman is school form 6, summarize report on promotion and level of proficiency. So, hindi na ito trabaho ni advisor. Yan. So, kung sino rin yung assign na coordinator na gagawa nito. So, hindi to para sa advisor. Summary number of learner status by the end of semester and school year. So, hindi na siya trabaho ni advisor. Pero, syempre, yung mga hindi trabaho ni advisor, dahil nagawa na halimbawa yung SF2, para magawa nila yung SF4, kailangan may SF2 ka. So, kung ano rin yung hihingiin ng mga coordinators natin sa atin, ipoprovide din natin para magawa nila tong ibang school form. Next po, school form 7, school personal assignment list and basic profile. So, hindi rin to trabaho ni advisor, pero magpo-provide din tayo ng info natin bilang mga personnel no, ng isang school. A list of school personal's profile and official duty such as teaching assignments, ancillary responsibilities, etc. So, yung mga coordinator natin, hihingian tayo nito mga information na to. So, sila yung gumagawa nito. School form 7. So, hindi siya pang advisor. Next, school form 8, learner's basic health and nutrition report. Ayan. So, eto, ginagawa rin to ni advisor. So, sino po yung involved dito? From kindergarten to senior high school, nagpapasa. Yung mga advisor ng from kinder to senior high school, nagpapasa tayo nito. A record of learner's health and nutritional assessment. Yung mga BMI nila. Yan. So, pupunta sila sa clinic, i-record nila yung kilogram, yan, BMI nila, yan. Yan, yung height nila, yung weight nila. So, learner's basic health nutrition. Sino sa kanila yung wasted, severely wasted, obese, yan, overweight. So, i-record natin yan dun sa ating school form 8. So, kadalasan to every first month or to third month ng pasukan. Yan, so ginagawa na ito. No? School form 8. Ayan. Next po is school form 9. Learner's Progress Report Card, an individual periodic report of learner's academic achievement per grade level. So, SF9 ang tawag natin dun sa card mismo. Ito yung report card na tinatawag, no? Tinatawag natin siyang School Form 9. Of course, from elementary to senior high school, meron yan. So, importante itong mga card na to, of course, kasi every year, ginagamit siya sa enrollment ng mga bata. So, ito rin yung nagsisilbing progress report ng bata kung may mga failed subject siya. So, ito rin yung binibigay natin every quarter sa mga magulang. Next is School Form 10 or Learner's Permanent Academic Record. Actually, minsan ito yung nagiging cause ng stress ng mga advisor, no? Like, for example, junior high school teacher ka or advisor ka. So, kailangan kasi
makip mo rin yung record nila or yung SF10 nila from elementary, no? So, kung grade 10 advisor ka, bago graduate yung mga yun, dapat din kumpleto lahat ng forms. Pero, syempre, ang technique din kasi dito, dapat grade 7 pa lang, si advisor ng grade 7, na-complete na niya tong mga to, 'di ba? So, sa SF10 kasi ito yung individual record of learners academic achievement per level. So, from elementary, na record niya, ikikip ni junior high school advisor from grade 7 to grade 10, dapat yan magkakasama. So, pakapal yan kasi ng pakapal kasi andun nga yung records ng mga bata. Grades din nila yan, no? So, yun yung tatawag nating school form 10. So, kapag junior high school ka, dapat meron ka pa rin kopya nung elementary sila. And then, dyan din naka-attach kadalasan yung mga ang tawag ito? Yung mga birth certificate, yan. So, dyan din naka-attach kadalasan. So, kailangan, syempre, ay kumpleto yung ating mga ibibigay, no? Kada advisor. Kasi, syempre, wag na natin pahirapan sina advisor. Kung galing siya ng elementary, tas nag-junior high siya, so dapat yan kumpleto na, no? Bago pa yan makagraduate ng grade 6, dapat yan kumpleto na. Bago pa yan makagraduate ng grade 10, dapat yan kumpleto na grade 7 pa lang. No? SF10. So, paano ba ginagawa? Ngayon kasi, halimbawa, transferee si learners, o yung may isa kang transferee. Yan. So, kadalasan, ang ginagawa is nagre-request yung school nyo. School to school na kasi ngayon yung request. Or pwede namang si learners yung magdala ng request dun sa previous school niya para makuha tong SF10 na to. So, importante tong mga to kasi ginagamit natin siya sa reading of forms din, sa division and school forms. Ayan. So, ito yung mga itsura ng mga form. So, ito yung school form 1 na sinasabi ko, yung school register for senior high school. Ayan. So, ang dami-dami nitong mga forms na to, no? Pero another tip, syempre, kung ayaw mo matambakan, gawin mo na siya. It's a must na magawa to ni advisor para hindi maging problema ng school. Kasi, no, kapag tatamad-tamad ka rin bilang advisor, naaapektuhan din yung school and yung mga susunod pang advisor kung di mo siya nako-complete. Ayan. Doon naman school form 2 or yung daily attendance. Ganyan yung itsura niya. If fill out nyo lang yung mga details, meron pa yan sa baba, yung mga summary. Yan. Ito naman yung school form 3. Yan. Yung name, kailan kinuha or in-issue, yung date, and then kailan binalik. Remarks, kung may nawala ba, sana wala naman, no? Next is school form 4. Yan. Hindi na tayo yung gumagawa niyan. School form 5, ito yan, yung sa junior high school. Yan. Next, ito naman yung sa senior high school, yung SF5A. Ayan. And then, ito naman yung sa SF5B ng grade 12. At ito naman yung school form 6, hindi na rin tayo yung gumagawa niyan. School form 7. Yan. And then, ito naman yung school form 8 natin, or Learner's Basic Health and Nutrition. So, ayan yung LRN, yan, name, birth date, age, weight, height, ayan. Ano na yan? Naka-program na yan. So, i-encode na lang natin yung kailangan. So, magko-compute na yan siya ng kusa. Ayan. So, ito naman yung ano natin, SF9, no? Yung card, or report card. And then, ito yung SF10. Ito yung sa elementary, ito yung sa junior high school. So, hindi ko lang nalagay sa senior high school, pero halos magkakahawig naman ng mukha yan. Ayan. Ang kaibahan lang sa senior high kasi, merong first sem, second sem. Yan. So, yun po. Yan po yung mga school forms na kailangan i-prepare ni teacher or ni advisor. Ni advisor po ito, no? So, mahirap talaga maging advisor, pero mas mahirap kung advisor ka tapos tamad ka. So, kailangan talaga, yung pinaka-tip dyan, sipagan natin dito sa part na to kung ayaw nating matambakan. So, hindi naman to everyday ginagawa, no? So, meron lang talagang certain dates or panahon na ginagawa natin to na magiging busy talaga tayo. Aside from teaching. So, sana nga males din tong mga ganitong kinds ng school forms. Wow. Ayan. So, yun lang. Sana po ay nakapag-share ako sa inyo ng
idea sa kung ano yung mga school forms na pine-prepare natin. So, sabi ko nga, yung mga school forms na to, pwede natin tong manavigate sa LIS, no? So, kung wala tayong mga template, pwedeng doon makuha natin with names na yon kapag nakapag-encode na tayo or nakapag-enroll na tayo ng ating advisory class. Yan lang. Thank you for listening. Sana po ay nakatulong ako sa inyong pagpe-prepare for this school year. Bye!